Okay, so this is a new group for this lesson, no? So welcome po sa School of Traders by Jenny Formy. This is the first semester. So konting introduction lang po. Okay, so ako po si Jenny Formy. So itong ating bagong grupo, tinatawag po natin School of Traders. So this is free. Paki-follow ako doon sa, dalawa pala yung ano ko, sa Jenny Formy para po yung mga announcement ay makita nyo dun sa mga link ng mga lessons, future lessons, dun po sa bagong group din na hanapin nyo po yung School of Traders or Jenny Formy. Facebook group po yan, no? So, ito pong lesson na gagawin natin ay for beginners. So, gagawin po natin to ng 3 semester. So, I hope maging serious po talaga kayo sa pag-aaral nyo kasi seryoso po ako sa pagtulong sa pag-share po ng knowledge na binigay sa akin ni God. So, I hope maging seryoso rin po kayo sa pag-aaral nyo, no? So, sa 3 semester po, beginner. So, semester 1, so mga 3 months. Depende sa bilis nyo. And then, second semester, and then third semester, of course. So, pag sa second semester, intermediate, mas marami na po doong more on hands-on. And then, pag sa third semester, mas pagsasama-samahin natin yung mga napag-aralan natin, no? Okay. So, ang isang requirements ko lang po din is paki-open cam po. Kasi importante po sa akin yung inyong time. Share ko lang po, kanina, nandun ako sa anak kong grade 2. Tapos nakanta sila. Tapos nandun ako, nanonood ako. Dahil iniisip ko itong mangyayari ngayon. Iniisip ko yung mga gagawin ko, yung mga sasabihin ko, yung mga ituturo ko. Natapos yung kanta, hindi ko alam kung anong kinanta nila, kung anong ginawa ng anak ko. Pero nandun ako sa likod mismo ng anak ko. So sayang yung presence ko doon. Hindi ko naman na-enjoy yung moment kasi yung utak ko lumilipad. Okay? So since libre naman po ito, importante sa akin yung oras nyo. Halimbawa, hindi talaga kayo makakapag-focus, wag na lang po kayong sumama. Ako rin naman, as a teacher, syempre nakikita ko, ito yung mga estudyante ko, ay talagang nakikinig, nag-aaral, gaganahan pa ako lalo, di ba? So, ayun po. So, wag po kayong sasamahan loob kapag nakita ko ang tagal na walang camera, ikikik ko po kayo. Kasi iniisip ko, baka may ibang ginagawa, mabuti na maging present kayo dun sa current na ginagawa nyo. Kung nanonood kayo ng Netflix, manood muna kayo ng Netflix para ma-enjoy nyo. Diba? So, ang maganda po kasi rito, class style po yung gagawin natin. So, marami naman po tayong mapag-aaralan sa YouTube. Pwede naman po tayong manood sa YouTube. Bakit tayo naririto? Kasi nga, ibablock niyo yung time nyo para tuloy-tuloy yung inyong progress. Diba? Kaya nga kailangan ng merong magda-guide. And then, yun, sabay-sabay. Okay? Okay. So, isa pa po palang requirements ko, sana po meron kayong notebook tsaka meron kayong ballpen, no? Kasi wala naman po sigurong estudyante. Pwede kayong mag-type, pero mas mabilis kasi magsulat, diba? So, yun po. So, ito lang po muna para at least alam ko rin yung ating status, no? Ano po ba yung mga big whys nyo? Ito yung tanong ko. Nasagutin nyo po, pwede po kayong mag-unmute, pwede po kayong mag-type dyan. What is your big whys? Bakit kayo naririto? Nakalabit lang po ako ni Kenneth, sabi sumama ako, hindi ko nga po alam ba't ako naririto. So be honest, bakit kayo naririto? Bakit ba kayo gusto nyo mag-aral ng trading? So paki-type po or paki-unmute. Halimbawa, may nagsasalita, ang isa, di paki-type po yung sa iba. Ayun na, may sumagot na. Old student, okay. Ako and tumigil mag-trade, tumalito para mag-review. Okay, good. Balik-aral si Leslie, si Ogie. Learn and earn po. Okay, sabi ni Lawrence, to learn how to invest po and get side hustle at the same time while working. Okay, gusto matuto pa po, sabi ni Eugene. Balik loob, na-busy the previous years, willing to learn po, sabi ni Anne. Gusto kong maging mayaman para makatulong sa ibang tao. Ayos, pares tayo. Interested and to gain additional knowledge, balik-aral po, to learn po and help the ministry, sabi ni Pastor Joy. So gusto ko pong maging responsable sa pag-manage ng pera, tsaka gusto ko po ng long term.
for the future, financial, okay, maganda. Isulat nyo po ng isulat dyan. And then next, what are your goals? And then next, what are your expectations? Expectations nyo dito sa class and expectations nyo sa sarili nyo. Sa klase or sa sarili nyo. Ano po? Okay. Ayan na. Maging profitable trader. Yun daw ang kanyang, kanyang goal, expectations and goals. Ano pa ba? Remote work and good payoff, sabi ni Kenneth. Yes. Okay. I-type nyo pa po, no? Type nyo pa po. Kasi pag ginagawa natin to, so nagkakaroon tayo ng lumilinaw yung purpose nyo, ba't nyo to gagawin? 'Di ba? So pag tina-type mo yan, lumilinaw sa'yo. Pag hindi mo ma-type yan, ibig sabihin malabo. 'Di ba? Hindi mo talaga maisip, bakit ba ako naririto? 'Di ba? Baka nakuyog lang tayo. Parang uso kasi, nakita lang natin sa sa dumaan sa feed natin, o ganun. So, by doing this, sinusulat nyo yan, nagiging mas clear sa inyo, mas nagiging yung panghuhugutan nyo medyo mas malalim. Para at least magtuloy-tuloy kayo. Magiging gasolina nyo kasi yan eh. And then, pag halimbawa medyo nasa kalagitnaan na kayo, meron na kayong mga casualties, itong mga talo, ganun, o medyo nahirapan na kayo, at least maalala niyan, o nga pala, ito nga pala yung whys ko. O nga pala, ito nga pala yung expectations ko. Ganun. Okay, financial freedom daw. Expectations to master trading sa abot ng aking makakaya. Gusto ko yan. Gusto kong maging successful trader. Goals, gusto kong pong maging proficient sa trading para meron akong additional source of income, makatulong sa iba pag ako'y kumikita na. Yan, napakaganda ng inyong mga Sulat nyo pa po yan, kahit hindi ko binabasa, isulat nyo. Kasi nga, para yan sa clarity ng mga whys nyo, clarity ng path nyo, sa mga gagawin pa natin. Kasi nga, 3 semester to eh. Libre to, 3 semester. So, parang nag-college na rin kayo, no? At pag natapos nyo yung 3 semester, hindi naman ibig sabihin magaling na agad kayo. Hopefully magaling na kayo, pero iba-iba kasi yung level of learning natin, yung speed of learning natin. So, tuloy lang. Okay? So, habang sinusulat nyo yan, my why financial freedom. So, the promise naman po is ito. The promise is, this will be free. Okay, the number 1 promise ko sa inyo, this will be free. Number 2 promise, okay, I will support you po sa abot ng aking mga makakaya. Kaya nga po gabi natin ito nilalagay kasi nga, syempre, nanay din ako, pagtulog ng mga anak natin, makakatulong ako sa inyo, no? And, tsaka, the promise is, maiintindihan niyo po yung market. At least sa technical analysis po, matututo kayo. Dahil na ilang taon na rin natin itong ginagawa and marami na rin pong mga results sa mga dating students. So, by God's grace naman, naintindihan ng mga tinuruan natin na sumunod sila sa mga guidance natin, natutong mag-technical analysis, naging profitable trader, nagkaroon ng sariling mga strategy. So, meron pong pinoprovide kami, ako, na strategy, pero ang gusto ko po kasi talaga, maintindihan nyo. Kasi pag naintindihan nyo, andito ako o wala, magagawa nyo ng sarili nyo, di ba? So marami na po tayong na-produce na ganyan by God's grace, no? Yun na nga po ang requirements ko, paki-open cam po. Kasi kung hindi kayo makapag-open cam, ibig sabihin hindi po kayo makapag-sulat man lang, hindi kayo makapag-focus, no? So better, wag na lang umattend. Kahit isa lang yung tuturuan ko po talaga yon. Kung yun yung talagang focus. Kasi ginawa na po namin yan dati nung nagsisimula pa lang kami ng ate ko. Isa lang yung tinuturuan namin for how many months, isa lang. And God is so faithful kasi sabi niya na pagkakatiwalaan sa maliit, na pagkakatiwalaan sa malaki. So by God's grace, nakita niya yung perseverance namin sa isa. Pinalawak naman niya yung ating yung territory. Kaya po, kahit isa lang yung magfo-focus, tuturuan ko yung isa. Pero kung hindi naman nakafocus tapos 80, mas maganda matulog na lang para at least nakarest yung mga katawan natin, no? Okay po, paki-open cam po, ha? Okay. Doon tayo sa promise, isang encouragement lang po para doon sa mga matagal kong hindi na nakita rito at mga bago rito. Diba nga sabi ito, gustong magkaroon ng financial freedom.
So recently, patotoo ko lang po, meron tayo ritong tinuruan from zero knowledge. Ngayon po ay funded trader na siya. Alam niyo ng mga MC natin. So he is 23 years old at Forex ang kanyang market is ngayon. Basta Forex siya, hindi siya crypto, hindi siya stocks. Forex ang ginagamit niya. Nagsimula siya dito sa atin. Kinoach natin siya, no? So meron na siya ngayong $100,000. Magkano yung $100,000 na puhunan? No, from the funding broker. So 23 years old, batang-bata, no? Sino 23 dito? Meron ba rito 23 below? Nakaka-24 ko lang kasi, kaya hindi na ako, hindi na ako pwede. Ay, si Matt. Matt, hi Matt. So, andito yung pamangking ko. Kaya assurance yung pamangking ko na talagang gagawin ko yung the best ko sa inyo. Kasi andito yung pamangking ko, no? So, meron ba rito 23 years old pababa, bukod kay Matt Matt? So ito pong ating ka-team dito, yun na nga, by God's grace. Saan niya nakuha yung 100,000? Kasi meron po tayong mga ka-tie up na mga broker. Siya rin po, may mga broker na bibigay ng chance doon sa mga traders na walang puhunan, pero magaling, nagbibigay sila ng puhunan pag naipasa yung challenge. So naipasa po niya yung challenge. So 23, di ba? So yung 23 years old, hindi siya makakakuha ng $100,000 na puhunan. And December siya nakapasa, so nakatatlong withdraw na siya. The last withdraw niya, so sinend niya doon is nasa $1,000 plus, no? So amazing, and I'm so proud of this. Ano ba siya? Man na ba siya? Pumasok siya sa amin, 19 years old. So 19, 23. So it took him more or less 5 years to get to that level. Dumaan din naman po yung 5 taon. Sa atin, bata pa yung 23. Pero actually, mumuno siya ng 5 taon. Diba? So, syempre, may ginagawa yun. Nagtatrabaho yun. So, hindi naman siya nakatutok sa trading all the time. Pero ngayon, dahil magaling na siya, gumaling na siya, nakakuha na siya ng sarili niyang strategy na convenient sa kanya, gusto niya, ayun na nga po. Siya ay meron na siyang financial freedom, hindi na siya nagtatrabaho, full-time trader na siya. So hopefully, lahat ko nandito is maging ganun din one day. Okay po ba yon? Ayan, sabi ni Adelisa, gusto ko rin po yan, coach. Okay. Introduction pa lang po to motivate you. And also, para malaman nyo na may mga pagdadaanan. Okay? Kaya nga po, importante yung mindset. Nandito kayo first and foremost to learn. Yung earning po, it will be the result of your skill. Kung wala kayong na-develop na skill, yung earning, hindi po siya susunod. Okay? So, ang lesson po natin, sa lesson 1 po, ito po yung ating mga gagawin. First, ano po yung forex trading? Medyo magpo-focus po tayo sa hands-on. So, yung mga terminologies, mga definition of terms, ganyan, hindi po natin masyadong bibigyan ng pansin, no? Ang importante sa akin, matuto kayo mag-trade, matuto kayo mag-analyze, yung mga definition of terms na yan, mga terminology na yan, baka pwedeng i-research na lang yan on your own, no? So, kaya para mas malaki yung oras natin sa pag-hands-on. Okay? What is buy and sell, tools needed in trading, and I hope makapag-execute kayo ng trade ngayon, no? And then we will try to build a good habit from the start. And eto nga po, meron din tayong weekly task. Kasi nga, classroom style ito. So, may participation. So, hopefully, makatulong to sa improvement nyo. May tanong po ba so far? So, what is forex trading? Ako po muna may tanong, sino po dito? Kayo, ano po ba yung forex trading sa inyo? Ano yung pagkakaintindi nyo? O hindi nyo pa siya, first time nyo siyang marinig? Ano po? Pera ng foreigner, buy and sell money, okay? Palitan ng pera, yun ang pinakamadaling explanation. Ano pa po? Okay, palitan daw ng pera, sabi ni Leslie. Ano pa po? Sige po, sige. Hi, CK. Ayan nga po pala yung aking pinagmamalaking anak. Nakikita niyo ba, basa niyo ba yung CK Navarrete na yan? So, siya yun, no? So, 23 na siya. 23 na pa, magta-24 na to. So, talagang marami siyang ups and down na pinagdaanan, pero by God's grace, namunga naman. Yan. Medyo marami naman tama, no?
Ito, sabi nga rito, what is Forex trading? Forex trading is the buying and selling of currency on the global market. It's also known as foreign exchange or tatawag nga rito yan sa Japan na FX, no? FX yun ang tawag nila. FX trading. So, Forex, di ba? Foreign exchange. Kaya naging Forex. Yung for ng foreign, yung exchange, yung X ng exchange, pinagsama nila, o naging Forex. So, trading, syempre, pagpapalitan. So, meron din tayong tinatawag na Forex market. Ano yung Forex market? Market is tindahan. So, the product is currency. So, Forex market is the market for currency. So, yung product natin is currency. Kaya yung Forex market o ang product doon, ang nagpapalitan doon, ang makikita mo doon, currency. Andyan yung Japanese yen, andyan yung US dollar. So, currency, di ba? So, halimbawa, pupunta ka sa tindahan ng mga damit, syempre, makikita mo doon damit. Ang mabibili mo doon damit. Kasi tindahan ng mga damit yun. Kung halimbawa, nandun ka sa tindahan ng mga gadgets, syempre, ang mabibili mo doon, gadgets. So, since ito ay tindahan ng currency, ang makikita mo rito is currency, pera. Okay? May tanong po? So, actually, itong ginagawa nyo, itong forex trading na to, tingin ko, marami sa atin ang nakaranas na nito. So halimbawa, meron kang Japanese yen o meron kang peso, pupunta ka ng Japan, kailangan mo ng Japanese yen, pupunta ka dun sa money changer, tinatawag natin sa Philippines, no? Tama ba ba? So, tapos bibilin mo yung Japanese yen ng peso. So, yun yung actual na nangyayari. Yun yung talaga yung foreign exchange, no? Yung currency nagpapalitan. Doon po actually sa ginagawa nating ang pagpapalitan na yon, kada magbabay ka, actually, nagsesell ka at the same time. Okay, tandaan niyo po yun, no? So, kada nagbabay ka actually is nagsesell ka at the same time. So, halimbawa, para medyo, so ito yung halimbawa ang pera ko. Halimbawa, ito yung pera, ito na lang. Ito yung pera ko, okay? Ito yung pera ko, pumunta ako sa tindahan ng mga PC, no? So, bibili ako ng mouse. Ito yung mouse. So, pag bumili ako ng mouse, bibigay ko yung pera ko dun sa tindera. 'Di ba? At the same time, so binili ko yung mouse, binili ko yung product. At the same time, kukunin ko yung mouse. 'Di ba? Ibibigay ko yung pera, kukunin ko yung mouse. So ganun naman talaga ang nangyayari sa trading. Pag sinabi nating buy, may binili ka. Pag sinabi nating sell, may binigay ka. May kinuha ka kasi binili mo, may binigay ka kasi nagbenta ka. Kaya every time na magkakaroon tayo, bibili tayo ng something, actually, we are buying and selling at the same time. Naintindihan po ba yon? Kasi nga, yung pera ko, dito mo tayo sa mouse. Yung mouse, binili ko, kinuha ko. Yung pera ko, binigay ko. So parang sinel ko siya. Diba? Kasi pag may sinesell ka, may binibigay ka. Pag may binenta ka, ito, bebenta ko sa'yo. So, kunin mo na yan. Okay po. Meron po tayong tanong doon. So, itong nangyayari sa forex trading, the act of buying and selling of currency is done automatically via, hindi ko natapos, pasensya na ang pagtatype. Ito po ay nangyari automatically na. Diyan na yan sa himpapawid natin. Meron na yung mga malalaking company, mga brokers, na nag-create sila ng process para hindi na tayo pupunta dun sa money changer, bibigay natin yung pera at kukunin natin pabalik yung kabilang pera. Instead na gano'n na manual, kaya nga tayo ngayon na normal na citizen, normal na mga tao, nakakapasok na ngayon tayo sa trading. Dati hindi kaya yan ng mga normal na mga tao. Kasi nga, wala pa ng internet ang mga tao dati, di ba? Wala pa mga personal computer. Pero since meron na tayong access, meron na tayong ganitong technology, so, ang galing ng mga negosyante na isinali nila tayo by God's grace. At dahil nga dyan, maraming mga na-bless na tao. Okay? So, yung mga act of buying and selling na yan, yung forex trading na yan, nangyayari na yan dyan sa internet. Meron na mga platform, meron na tayong tinatawag na broker, meron na tayo na
doon mo na ilalagay yung pera mo, and then magta-transact ka through the mga platform, via sa mga broker, and then pag kumita ka, mawi-withdraw mo rin yung pera mo as is kung paano mo siya dineposit. Halimbawa, para po medyo malinaw, ako, kailangan kong dumaan sa isang broker. Halimbawa, ang broker natin si Vantage, okay? Isa siyang a company na nakalaan yung kanyang process o kanyang services para lang para katulad ko na gustong mag-trade, mapasok ko yung forex trading, yung forex market. So, pupunta ako sa Vantage Broker, meron silang website, ilalagay ko yung pangalan ko, tapos magsa-sign up ako doon, meron silang kukunin na ID sa akin and whatever, para ma-check nila na talaga ako yung tunay na tao, na ako ay nasa tamang edad. At pag na-approve yun, I can now transact sa forex market. Pwede na ako ngayong bumili o pwede na ako ngayong mag-buy or mag-sell. And then at the same time, dahil, halimbawa, gumaling na ako, no? Pwede akong kumita ng pera. At the same time, pwede rin mawala yung pera ko doon sa forex market. Okay? So, ang magiging process niyan, ikaw na individual, papasok ka sa broker, tapos pag na-approve ka ng broker na okay kang mag-trade, lalagay mo yung pera sa broker, and then, yung broker na yung makikipag-transact dun sa forex market para sa'yo. Okay? Tapos, kung ano yung kitain o malos mo, magre-reflect yun dun sa account mo. Pag kumita ka, katulad ng marami na tao dito, pwede kang mag-withdraw. Pag natalo ka, katulad din ng maraming na tao dito, goodbye sa pera mo. Kaya tayo nag-aaral para tumaas yung probability of winning natin. Disclaimer lang po, walang 100% na nananalo sa trading. Pwedeng magte-trade ka, matatalo. Magte-trade ka, mananalo. Okay? So, pero ang pinag-aaralan natin dito is yung tumaas yung probability of winning natin. No? Para at least, kung meron kang 3 talo, tapos meron kang 7 panalo, panalo ka pa rin. Okay? May tanong po ba? Wala pong tanong? Okay. Okay. So, ito po example nung currency pairs. Halimbawa, yung EUR o yung euro versus the USD o US dollar. Yung pong nasa kaliwa o yung lahat ng makikita nyo na currency na nasa kaliwa, for this example, yung EUR o yung euro, ang tawag po dyan base. Yan po yung pinaka-product. Parang isipin nyo na lang, yan yung isang mouse. Tapos yung USD naman, ang tawag dyan, yun yung quote. Yan yung magkano yung mouse. Halimbawa, isang mouse ay, halimbawa is, magkano ba mouse? Magkano ba mouse? 200 pesos, halimbawa. 200 pesos. Ganon. So, ito pong euro, ito yung parang sabihin nating product. So, halimbawa, isang mouse. No? Isang mouse. And then, yung USD naman, yun yung tinatawag nating quote o yung presyo. So, magkano ba yung isang mouse? Sabihin natin 200 pesos. Okay? So, makikita nyo po kasi yan sa chart. Itong euro na to o itong base na to, magre-reflect siya sa chart as yung sa tinatawag natin na candles or candlesticks. Nakikita nyo po ba yung aking chart? Kita po? Yes, coach. Okay, salamat. So, halimbawa po, ito yung isa sa mga tools na gagamitin natin para matuto kayong mag-trade, mag-analyze ng market. So, yung nakikita nyo yan, chart po yan. So, pag pinalaki natin yan, ang tawag natin dyan sa representation na yan, is candlesticks. Kandila, dahil mukha siyang kandila. O, di ba?
Meron siyang katawan, tapos meron siyang mitya or wicks. That's why we call this candlesticks. Okay po. So, so nakikita nyo rito, halimbawa, AUD, JPY, itong market na to. So, yung AUD is yung Australian dollar and yung JPY is yung Japanese yen. Okay? So, in short, the product will be yung AUD. So, this is always unit of 1. Tapos yung JPY naman, yun naman yung quote. So, yun yung how much, sabi ko nga, yung product. No? Yung isang product, how much. So, yung pong AUD na yan, nire-represent itong mga candlesticks. Yung candlesticks, nire-represent yung AUD. Tama ba? Yung candlesticks, nire-represent yung AUD. Tapos, okay, madaming nakaano ha. Sabi ko sa inyo, later, ikikik ko na lang po kayo para at least wag po sasama loob nyo. Siguro next time na lang po kayo sumama, no? Kung hindi kayo makapag-open ng cam nyo. Para makapag-focus po kayo dun sa ginagawa nyo kung hindi po kayo masyado makapakinig. Okay. Again, yung candlesticks na to, okay, ang nire-represent niya, pinapakita niya, yung AUD, yung base o yung product. And then yung JPY, kung nakikita nyo dito, ayan o, JPY sa taas, JPY. And then may mga numbers. Yan yung quote o yan yung presyo ng bawat product, nung bawat AUD at a certain time. Halimbawa, no? Pag medyo magulo, paki-unmute lang po, no? Na Coach Ped, medyo magulo, pwede mapaka-explain ulit. Kasi sayang naman kung hindi maintindihan. Okay. Dito sa aking nilagyan ng linya, at this point, at this time, no? Itong oras na to, ano bang oras to? Lagyan natin ng oras. Yan. Noong Saturday, January 18, 2025, sa Japan time is alas 12 ng hating gabi, tapos mayroon pang mga seconds yan, no? Kasi nasa 1 hour tayo, kaya makikita lang natin yung alas 12 ng hating gabi. So pag kinurutinize mo talaga yan, baba ka, makikita mo yung minutes niyan, makikita mo yung seconds niyan. So para masimple lang yung explanation, itong oras na to, yung isang AUD o isang product o isang mouse, kasi yun yung mouse, yun yung product, yung mouse, yung base, diba? Yung isang AUD ay equivalent to 97.069 Japanese yen. So, ibig sabihin, kailangan ko ng 97.069 Japanese yen para makabili ako ng isang product o yung isang AUD o yung isang currency, Australian dollar. Naintindihan niyo po? Ay, ha? Kaya kailangan natin ng papel tsaka ng ballpen para medyo notes naman tayo dyan. Okay, isa pang example. Siyempre, gumalaw ang market. Ibig sabihin, bumaba ang naging strong, naging weak, ang AUD, no, Australian dollar. So, katulad nito, nung bandang, nabawa dito. Noong January 18, alas 12 ng gabi, sabi ko kanina, di ba, 97 point something. Tapos, medyo humina yung Australian dollar. Kaya, noong January 18, 2025, alas 2 ng madaling araw, kanina alas 12 ng umaga pala. Alas 12 ng umaga. Ngayon, alas 2 ng madaling araw, siya ay 97.005 na lang. So, ganun paano ba sabihin natin dito? Kabilis magbago yung strength ng mga currency. Diba? Kaya ngayon sabihin, ang taas naman ng dollar ngayon. Pas bukas, ang baba ng dollar ngayon? So, ganun po yung nangyayari. Katulad nito, pinapakita lang natin dito, sa 1 hour, every hour, pinapakita niya, ganitong oras, ganito mo siya mabibili. Ganitong oras, ganito mo na siya mabibili. Ay, ganitong oras, ganito mo na siya mabibili.
O maraming taga-Japan dito. Papakita ko sa inyo. Ay, ito pala. USD JPY. Maraming taga-Japan dito, di ba? So, ito yung chart ng USD JPY. So, US dollar versus Japanese yen. So, anong nakikita nyo? Anong nakikita nyo dito sa chart na to? So, ito, yung US dollar is the product. It is always one. Isang mouse, isang product. So, ito yung price, ito yung Japanese yen, no? So, ito yung, dito 155.00, pagdating dito 152.00. So, by looking at this chart, current chart ng USD JPY, anong nangyari doon sa currency ng between the USD and the JPY? Sige nga po. Ito na yung una-una yung analyzation. Bumaba. Bumaba. Ano ibig sabihin ng bumaba? So, bumaba yung... Sige po. Nasa seller's market po siya. Ulit. Nasa seller's market or sa bearish. Okay, tama yung sagot mo. Nasa seller's market o sa bearish. Medyo babaan pa natin ng konti kasi meron dito mga zero knowledge. Doon sa mga zero knowledge, no? So, ano yung nangyari sa USD JPY? Nagmahal ba siya o nagmura siya? Ano po? Nagmura. Okay, sabi nila nagmura. Tumaas ang USD, bumaba ang yen. Dito, Chad. Andito tayo, Chad. Coach. Nagmura. Okay? So, nagmura siya. Kaya, ibig sabihin, bumaba yung value ng USD. Diba? Kung dati, mabibili mo, kailangan ko ng 155 yen para makabili ako ng $1. Ngayon, kailangan ko lang ng 151.713 yen para makabili ng $1. Tama? So, ikaw ngayon, taga-Japan ka o taga-saan ka mang lupalop ng mundo. Magkano kaya palitan ngayon? Punta ka ngayon sa TradingView, tingnan mo, ay bumaba. Hindi mo pa man nakikita yung exact figures, exact numbers, pero may naisip ka na, ay mababa ngayon ng dollar, makapagpapalit na. Kasi, marami akong mabibili sa konting pera. Diba? So, ganito lang po yan. So, halimbawa, dati, yung mask, dahil nagka-COVID, diba? Ang mahal ng mask. So, halimbawa, bibili ka ng isang mask. Halimbawa, hindi ko alam kung magkano, no? 30 pesos ang isa, halimbawa. Ang mahal naman kasi COVID, 30 pesos ang isa. So, yung sa 30 pesos mo, isang mask lang yung mabibili mo. Pero dahil medyo nag-subside na yung COVID, sa 30 pesos mo, makakabili ka na ngayon ng 5 mask. So, ganun din dito. Yung pera ko na 155, isa lang ang mabibili ko na USD JPY. Pero dahil bumaba ang presyo ng USD JPY, konti lang idadagdag ko sa 155 yen, makakakuha na ako ng $2. Oh, no. Ngayon po, so gusto ko po kasi makapag-trade po kayo, no? Kahit dun sa, paki-raise nga po ng mga kamay dito o mag-type kayo dyan ng I na kayo po ay beginner. Hindi pa kayo nakapag-trade kahit isang beses sa buong buhay nyo. Pero sa money exchange, mga tindahan. Paki-raise hand po o paki-I or me. Wala. Okay, si Ann. Sino pa po? Si Badet, si Marvis, sino pa po mga hindi pa po nakapag-trade dito? Kahit isang beses. Ayan. Okay, sige. This is your chance, ha? Marinig. Doon po sa inyong phone. Punta po, ano ba yan? Punta po kayo doon sa telepono nyo kung Apple Store or ano pa ba? Apple Store and ano pa ba yun? Sa Android. Ano ba sa Android?
Google App, Android. Play Store. Tapos hanapin nyo po doon, MetaTrader 4. Tapos i-walk through ko po kayo para makapag-create kayo ng account and then makapag-trade po kayo tonight. Makapagpasok kayo ng trade. It's either buy or sell. So, tuturuan natin sila kung Share ko paano na. mag-create ng account. And then, para makapag-trade mag-trade. sila. Para makapag-trade sila. Mm. So, habang sineset up po nila yan, magko-commercial muna ako. So, dito po sa gagawin nating School of Traders. So, tuturuan po namin kayo mag-trade, mag-analyze, mga indicator na gagamitin natin, mga strategy, support and resistance, market structure, pivot, candlestick patterns. Tuturuan ko po kayo paano mag time frame analysis. Tuturuan ko rin po kayo paano mag Fibonacci. Tuturuan ko po kayo paano gumamit ng RSI, ng mga EMA. So, yan po yung mga ituturo na pag-aaralan natin. So, hold tight. Kung gusto nyo magkaroon ng $100,000 na fund, like our CK dyan. No? So, ayan na, ito na pala. Yung pinaka-main screen. Ayan. So, nakikita nyo po, ito yung, doon sa pinakababa, may nakikita kayong trade, settings. Lower right may settings, puntahan nyo yung settings. Sa lahat na naka-iPhone, lower right may settings, puntahan nyo yung settings. And then, pagdating nyo sa settings, trade accounts. Puntahan nyo po yung pinakataas, trade accounts. And then, plus po kayo dyan. Ayan. Tapos, open a demo account. And then, Meta Quotes Demo. And then, yan, kahit ano na lang dyan, lagay nyo si Marian Rivera, tapos 54321, di ba? Tapos email is kahit ano, marian@gmail.com. Yan, ganun. Okay. Tapos, account type, Forex USD, leverage, okay na yan. Leverage po, try natin na, sige, okay na yan. And deposit, yung pinakamababa, 3,000 USD. And then, tap the register. Done. At yan na po, yung pakikita nyo yung katulad nung pinakita ni Mark kanina, yan yung mga market. EUR, USD, katulad ng example ko kanina, USD, JPY, katulad ng example ko kanina. So, pakipindot yung EUR, USD mat. Ano, ayan, trade. Pag pinindot nyo, lalabas yung trade. Tapos, medyo iba ng itsura ng konti lang naman. So, nasa gitna yung sell and buy. Diba? So, as is lang yan, pindutin nyo po yung sell. Okay? Pag pindot nyo yung sell, nakapag-trade na po kayo. Congrats sa mga first time. Kayo po ay nag-trade na. No? Next, balik ka dun sa quotes. Quotes, nandun yung mga currency nga na nakalist. And then, dun tayo sa, ano ba kanina? Wala, no? Diyan. Ano yung ka na? Sandali. Ano yung pinindot mo? UJ? Sige, USD-JPY na lang. Sige, pinindot mo na eh. Pindutin mo yung USD-JPY, pindot ng trade, and then this time naman, pindutin nyo yung buy. Okay? So, yung dalawa na yan, nakapag-sell po kayo, nakapag-buy po kayo. Ano ba yung 0.01 na yan? In general, yung 0.01 na yan is equivalent to 10 cents. 10 cents siya. Pero medyo may pagkakaiba, depende sa palitan, yung totoong palitan ng mga currency. Pero in general, 0.01, 10 cents yan. So, ibig sabihin, kada galaw niyan, itatawag tayong pips, it's either nananalo kayo ng 10 cents o natatalo kayo ng 10 cents. Okay? May tanong po dyan. Nakasunod po ba yung lahat? Nakapag-trade po lahat? Nakapagpasok ba ng trade lahat? Sunod ha? Sino pong mga beginner dito, yung mga bago na hindi nakapag-trade? Nakapag-enter ng trade?
So, yung nakikita nyo sa pinakataas, yung 0.7 na yan, 0.08 na yan yung profit. Kapag kulay blue, ibig sabihin nananalo. Kapag kulay pula yan, ibig sabihin natatalo. So, ibig sabihin, meron kayong 0.05 USD na pwedeng i-withdraw kung kayang i-withdraw ng broker. Nananalo na kayo ng, ayan, nag-7 na. So, ibig sabihin, natatalo na kayo ng 0.23 USD. So, yung nakikita yung pagpapalitan na yan na yun. Yan na yung, nagtitrade na kayo niyan. So, ganun. Ganun pinadali ng technology yung trading. Ayos ba? No. Huwag niyo pong i-close yan. So, meron po tayong, meron tayong weekly activity. Kasi nga, class po ito, no? Online class ito. So, bibigyan ko po kayo ng activity. So, pa natatawa ka, Zel? Natatawa si Zel. Okay. Bago ko po ibigay yung weekly activity, pwede po bang paki-chat dyan kung ano po yung pinaka-takeaway nyo, mga natutunan nyo tonight? Paki-chat po o pakisabi kung gusto nyo naman mag-unmute. Ano yung mga natutunan nyo tonight? Pwede po, ako na lang. Sige po. Yung pong iba, i-type nyo po habang nagsasalita siya, i-type nyo po. Kasi by doing that, mas ma-retain yung mga napag-aralan nyo. Okay? So, ginagawa po natin to para sa kapakanan po ng inyong brain cells. Okay? Hindi lang po ito parang participation, kasi mas ma-retain po yan, di ba? Sabi nga sa mga pag-aaral. Type nyo po dyan. Okay, ano po yung nag-volunteer? Ano yung mga natutunan mo? Sa akin, Ate Jen, parang di pala ganun ka-complicated yung yung trading, yung forex trading. Akala ko super hirap, parang stock bond, ganyan. So, Kaya yung natawa ka simple lang kanina. pala. Oo, yung kumbaga, yun pala magpalit ka ng peso to yen. Mm. Yun na Trading na pala. yun. Oo, Oo. yun. Yeah. Oh. And kumikita na siya. Congrats, di ba? Kumikita na siya. Yeah. Thank So you, yan, Ate. nagte-trade ka na. Congratulations sa unang-unang trade mo sa buong buhay mo sa forex market. Exciting, di ba? Exciting. Totoo talaga exciting. Ako hindi nga ako natutulog eh. Speaking of hindi natutulog, may kinalaman dyan yung ating activity, no? Sa this week. Sige, basahin ko muna yung ibang mga natin. Kasi paki-stop na po ng share. Maraming salamat, Matt. Si Matt yun, no? Eto, sabi niya, what is Forex? How to open an account? How to trade? How to know if you're losing or winning? Meaning ng Forex? Forex trading po, paste and code. Mag-execute ng trade. Nakuha po paano mag-create ng demo account sa MT4 tsaka mag-buy and sell. To increase probability of winning pero di guarantee 100% winning. Okay, so yung iba po, pakisulat pa po dyan yung mga takeaway nyo, no? So, bago po natin sabihin yung ating activity, sabi ko nga sa inyo, first semester, second semester, third semester, no? So, first lesson pa lang po natin to, kung meron pa kayong kakilala, isabihin nyo pa kasi hindi ko alam kung may ganito na nagbibigay ng libre. So, ako po ay founder ng Great Forex Philippines, no? Pero ito pong grupo na ginawa natin ngayon is hiwalay sa Great Forex Philippines. Okay? So, kung meron po tayong mga activity rito, na hindi nakikita sa Great Forex Philippines, it's because hiwalay po itong gagawin natin na to. Kaya nga po, meron siyang ibang pangalan, School of Traders. Okay ba yon? And dahil po dyan, pwede po bang paki-join dun sa ating Facebook group para dun nyo po ilalagay yung mga activity nyo. No? Yan. Shit, nakita nyo po. So, ito pong Facebook group natin, School of Traders, hanapin mo po, Jenny Formy, naka-public po yan. Naka-public po siya. So, paki-join po kayo dyan and then yung mga announcements. So, maglalagay po ako rito. Ngayon ko na po ilalagay para makita nyo. Please, comment here your weekly task. So, dito po sa post na to, i-comment nyo po doon yung ating homework, no? Weekly task. So, isa po sa ikinatatalo at kinamamatay na nagkukwit ang maraming traders is because of the psychology of trading. Na-stress, hindi nakakayanan, nababad trip,
hindi makatulog. Kaya ngayon pa lang, first lesson pa lang, ayusin na po natin hangga't maaari yung ating psychology of trading. Okay? So, ito lang po ang request ko sa inyo. Mamili po kayo agahan, tanghalian, hapunan. Pakisulat po dyan. Agahan, tanghalian, hapunan. Okay? Pakisulat po dyan. Basta pili na kayo isa. Agahan, tanghalian, hapunan. And then type. Ganyan. Tanghalian, sabi ni Eugene. Tandaan mo, Eugene. Tandaan niyo yung sinulat niyo, ah. Agahan, tanghalian, hapunan. Anong gusto niyo? Hapunan daw si Adelnisa. Okay? Si Badet daw, hapunan. Okay, sige. Hanggang tanghalian. Coach, guys. Okay, bye, CK. God bless. Thank you sa support. Hapunan. Okay. Dahil dyan sa agahan tanghaliang hapunan na yan, okay? Sulat nyo pa yung mga hindi pa, no? Ito po yung homework. Yung pong weekly report, everyday po, hirap naman yung coach, everyday. Mas mahirap po magturo ng isang taon. Kakayang-kaya nyo yan. Every day po, isipin nyo na lang si CK yung nag-live kanina, $100,000 na puhunan, $100,000 na puhunan. 10 lapad na withdrawal, 10 lapad na withdrawal. So, nag-withdraw kasi siya ng $1,000 na nakaraan. Okay? Kung ano man pong sinulat nyo dyan, bubuksan nyo po yung inyong trade. Di ba nag-trade kayo, pinag-trade ko kayo. Yung mga hindi pa nag-trade, please mag-trade kayo. Kung paano lang natin ginawa. Bubuksan niyo po yung MT4 doon sa oras na nilagay nyo. Halimbawa, hapunan, tanghalian, o agahan. Pagbukas nyo, screenshot nyo. Pag screenshot nyo, i-post nyo dito. Every day. Isa lang. Mahirap ba yun? Parang 10 seconds lang yun eh. Itong 1, 2, 3, 4, 5. Parang mga 5 seconds lang na i-comment na, no? Okay, bakit natin ginagawa ito? Para at least, magkarmasanay kayo na everyday tinitignan nyo yung chart o tinitignan nyo yung trade nyo. Everyday. Okay? Okay? Oo, nag-okay sila Joy doon. Pero, dapat, kung kailan nyo lang nilagay, doon nyo lang titignan. Kung nilagay mo dyan hapunan, Kenneth, huwag mong titignan yung chart ng agahan at tanghalian. Hapunan lang. Okay? Kung nilagay nyo dyan, Matt, na hapunan, o same din, sino ba nag-agahan dyan? Kung sino man naglagay ng tanghalian, huwag nyo pong titignan ng agahan at hapunan yung chart, yung MT4, yung trade nyo. So, ang ginagawa naman natin dito ay binibigyan natin, sinasanay natin yung utak natin, yung ating katawan, yung ating kaluluwa, na huwag bumabad sa market unnecessarily. Kasi nakaka-addict po talaga ang trading. So how I wish ginanito kami nung mga nagturo sa amin nung kami nagsisimula. Kasi hinaype kami ng hinaype. Oh, kikita na kayo agad, ganito lang, ganyan lang. Kami naman, kikita na raw to. Hindi na kami natutulog. Gano'n na lang kami doon sa tagang lahat na lang gawin mo, kumain ka, maligo ka, nagluluto ka, nasa toilet ka, lahat ng gawin mo, hawak mo na yung phone mo. Okay? Kasi addictive po talaga siya. Imagine, sa phone lang kumikita ka ng pera, sabi nga ni Sel, profit na po siya, 'di ba? So, yun naman, kung ano yung nilagay niyo diyan, wag niyo pong titignan yung phone, yung trade niyo. Ngayon, pag tinignan niyo, bilangin niyo halimbawa, bukas, ay tinignan ko isa. Okay? So, penalty niyo sa sarili niyo. Ay tinignan ko na naman dalawa. Okay? So, inaayos po natin yung mindset natin kasi nakakalungkot nga kasi yung mga stories, kasama na ako doon, na hindi naging maayos yung yung habit. So we will form yung good habit from the start pa lang. Okay po ba? Tanghalian at hapunan, isa lang po. Isa lang po, no? Okay po, may tanong po. May tanong. So bago po tayong mag-end, so the purpose of this free training, of course, is to glorify God's name. So meron lang po ako sana i-share sa inyo, no? Dito po sa Mark chapter, kailangan ko lang ilaw. Sensya na. Dito po sa Mark chapter 4. Hindi. Saan ba yun? Ito na nga. Ang ganda naman ito. Sa Mark chapter 4 po, verse 30. Alam niyo pong pinakamagandang investment. Galing-galing talaga ni God.
Ang pinakamagandang investment po is sa Kingdom of God. Bakit? Bakit? Ang galing, grabe. Ikaw na, teka lang natin yung stop share natin. Binabasa ko to kanina, sabi ko, ang galing talaga. Best investment talaga to. Sabi niya rito, the parable of the mustard seed. What shall we say the kingdom of God is like? O ano ba raw yung kingdom of God? Or what parable shall we use to describe? Paano ba natin yung para madali natin maintindihan yung kingdom of God? It is like a mustard seed daw, which is the smallest seed you plant in the ground. Yan yung smallest seed na pwede mong i-plant sa lupa. Yet, when planted, it grows and becomes the largest of all garden plants, with such a big branches that the birds of the air can perch in its shade. Imagine, kung halimbawa sa trading, ilapat natin sa trading, konti lang ang puhunan mo, 10 cents lang puhunan mo, tapos kumita ka ng 1,000,000. Good investment, bad investment. Sige nga po. Good investment, bad investment. 10 cents ang puhunan mo, tapos kumita ka ng 1,000,000. Diba, syempre, good. Good, diba? Imposible namang bad investment yun. Yung description talaga ng Bible, nakakatuwa. Kasi very precise siya, sabi niya, it is like a mustard seed, which is the smallest seed. The smallest seed that you can ever plant. Pero pag nag-grow siya, yun yung magiging pinakamalaki. Imagine kung nag-i-invest tayo sa Kingdom of God. 'Di ba? Yung mga ginagawa natin, katulad nito, nag-impart ako ng skills ko sa inyo, and then I am sharing the Word of God sa inyo. And I am sure, dahil sabi ni God, yung plant niya, yung seed niya, pag pinilant niya natin, bato tayo ng bato, it will grow. And ito yung magiging pinakamalaki na tree doon sa garden. Diba sabi ko nga kay God kanina, Lord, thank you so much for giving me a chance to live your will. Imagine yung will sa atin ni God, good, perfect, and pleasing will. And then binigyan niya tayo ng chance para buhayin yon, para mabuhay for that will, for that purpose, for that mission. Bakit aayawan natin? Diba? Bakit iisipin natin yung mga limitado tayo mga tao eh. Ang kaya lang natin isipin, kaya lang natin pangarapin, kaya lang natin abutin sa tingin natin, limitado. Pero si God, unlimited yung purpose and mission niya sa atin. Kasi sabi ko, Lord, thank you so much for giving me a chance to live your mission. Kasi maraming mga tao namatay, selfish ambition, selfish mission, yung kanilang binuhay. Gusto ko to, gusto ko yan, kasi gito. Sarili. Pero yung the best na purpose sa kanila ni God, hindi nila naisabuhay. Kaya tayo dito, buhay pa tayo, no? Meron pa tayong chance, meron pa tayong bukas, by God's grace, hopefully. Grab natin opportunity na we still have the chance to live God's purpose. Okay po ba? Amen po. Okay. So, praise the Lord, no? So, ito pong lesson natin, tapos na po. So, gusto ko lang pong itakal yung tanong ni Mark kanina. So, yung mga okay na po sa inyo, pwede na po kayong mag-leave. So, meron lang po akong sasagutin ng mga tanong, mga advanced na tanong, and medyo, yun na nga muna. Mark, thank you po, no? Pwede na pong mag-leave yung gusto mag-leave, pwede po mag-stay yung gusto mag-stay. Okay. So, okay, bye-bye sa mga mag-leave na. See you po next Tuesday. And please invite po yung ibang tao, no? Mark, yung tanong mo, no, about sa speed and distance. Okay? Opo. Okay. Okay, speed and distance daw. Ano bang tanong? Pwede po bang pakiliwanagan pa? Tama ba? Pwede pong explain po ulit. Okay, sige. Ah. Okay, nakikita niyo po yung aking chart. Yan. Yes. Okay. So last time, nag-discuss tayo ng market environment, no? So sa market environment nga, chinek natin doon, pinag-aralan natin na if you will determine yung territory na currently nandoon yung price, katulad nito.
Currently, andito yung price, di ba? So, nasaan ba yung current price? Anong territory? Kapag na-determine mo yun, meron ka ng initial bias. Okay? So, kaya parang, ano ba tawag doon? Parang ano siya, palatandaan kung madali nating ma-identify kung nasang territory tayo. Kung nasa seller's territory ba tayo o nasa buyer's territory tayo, no? Kung nasa bearish market ba tayo or nasa bullish market tayo. By identifying sino yung malakas. Para maintindihan natin din kung sino yung malakas, ang isang madaling paraan, check natin yung speed and yung distance na nakuha ng candles na pinakikita sa chart. Okay, dun sa mga bago, pasensya na medyo advanced kasi ito, no? Pero okay lang, you can join sa discussion. Okay, so halimbawa, ito maganda tong example na to. So dito sa part na to, okay, sa part na to, kung titingnan natin yung distance, iisa yung distance na nakuha. 'Di ba? Ilang pips ba to? From here to here, this is 132 points, 132.6 pips. Okay. This is 132.6 pips. Pero nakikita natin yung formation ng candle, 'di ba? So yung sa formation ng candle na yan, doon natin parang madedetermine sino ba yung malakas. Check the speed. Gaano kabilis na narating ng mga ng bullish candle yung 132 pips. At gaano naman kabilis narating ng bearish candle yung 132 pips. Siyempre, kung sino ang mas mabilis nakarating, yun yung mas malakas. 'Di ba? O, yung kotse, mas mabilis. Sino kaya mas magaling dito na kotse na to? So, hindi ako magaling para sa kotse. Pero kunyari na lang. Isang Ferrari, tsaka isang kotseng pipitsugin. Ayoko magsalita, baka sabihin. Diba? Isang Ferrari, ang bilis ng Ferrari. Ito yung kotseng pipitsugin, ganun pa lang. Pero makakarating din siya doon. Nakarating din. Short, sino yung mas malakas? Di yung Ferrari, di ba? Kasi ang bilis niya. Tama ba? So, dito, since one candle is representing the time frame, 1 hour, no? So, itong candle na to, so ilang candle, so mula rito hanggang dito, so bilangin ng candle. 1 hour candle, second hour of the candle, third and fourth. So, 4 na kandila. So, ang 4 na kandila sa 1 hour time frame is 4 hour time, 4 hour. So, ibig sabihin, in 4 hour lang, na narating na nung mga bull o yung green candle, yung 132 pips, yung distance na yon in 4 hours. Eh, ito na yung isang pipitsugin na ano, no? Mula dito hanggang dito, okay? So, gaano karaming candles? So, mula rito hanggang dito, this is 21 bars, 21 candles. So, 21 candles, so 1 hour time frame is 21 hours. So, ito yung Ferrari. Bzoo, tapos na. In 4 hours, nakarating na siya sa, pag ito pala. Ito yung Ferrari. Pababa. Bzoo, in 4 hours, nakarating na siya. Ito yung pipitsugin. Tung. Hanggang after 21 hours, nakarating na siya. So, obviously, ang malakas doon is yung Ferrari, yung green. Kasi nga, in the short time na 4 hour, narating na niya yung distance na yon. That is why we are considering speed and distance. We are considering the speed and the distance sa pag-determine kung sino yung strong. At kung sino yung strong, syempre, doon ka kakampi sa strong. Pag ang strong is bull o yung mga pataas o yung buyers, syempre, initial bias mo buy. Diba? Pag ang strong is yung seller, syempre, initial bias mo is sell. Tapos, kung meron ka ng bias, pwede naman magpalit yon, depende sa technical analysis mo, mga confluences mo, yung iba pang mga indicator mo dyan, kung meron kang sinasama, pwede naman magpalit yun. Pero at least, meron ka na agad initial bias. Napakahalaga na identify muna natin yung initial bias o sino yung strong sa market para alam mo na agad sa utak mo, buy ako. Tapos pag ang analysis mo,
parang cell. Kasi sabi ng EMA, cell. Sabi ng PVET, cell. Sabi ng RSI, cell. Bakit ako magse-cell? Ngayon, didepen ka pa. Titignan mo pa maigi, di ba? Scrutinize mo pa siya. Ba't kaya ako magse-cell? Sabi ng RSI. So, medyo nagkakaroon ng analytical thinking dahil nag-opposite siya dun sa bias mo. So, ganun. So, okay ba yun, Mark? Apo, okay po. Mm. Nag-get ko naman po. Oo. Okay. So, iba pa, meron pang concerns. Okay, so medyo na-late na rin kasi tayo. So, next time po, hopefully, ma-introduce ko po sa inyo yung tawag dito, yung robot. Dahil excited po akong ibaba na talaga sa tao yung robot, no? Isang taon ko po talaga, mahigit isang taon, parang 3 years ko nga ginawa yun eh. Pero isang taon ko siyang tinutukan. Okay? So, maraming salamat po and God bless everyone. I hope to see you next Tuesday. Okay, bye everyone. Bye-bye. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you po. End ko na po to Thank you. Thank you.